Alam mo, ang Pilipinas madalas nating tawaging paraiso. Pero bakit kaya ayon sa isang pananaw, marami sa mga turistang dumarating hindi na bumabalik? Yan ang susubukan nating alamin ngayon. Yan yung tanong na nasa sentro ng usapan natin. Yung malaking agwat sa pagitan ng Pilipinas na nakikita mo sa social media at yung realidad na minsan magulo at nakakadismaya pala. At hindi lang to basta opinion ha, may datos. Ayon sa isang regional report na binanggit sa source, ang Pilipinas daw ang may pinakamababang tourism return rate sa buong Southeast Asia. Isipin mo yun. Ibig sabihin, marami sa mga bumibisita, one-time deal lang, hindi na umuulit. So, bakit nga ba nangyayari to? Simulan natin sa tinatawag na Paradise Paradox. Dito raw kasi nagsisimula ang lahat, sa salungkatan ng magandang imahe at ng mga karanasang hindi malilimutan, sa mabuti man o madalas sa masamang paraan. Ang gagawin natin ay parang pagsilip sa mga bitak ng paraiso, yung mga problemang hindi masyado nababanggit na ayon sa source, ayun pala yung totoong dahilan kung bakit marami ang nagdadalawang isip na bumalik. At ang isa sa pinakamalaking bitak na yan, tiwala. Dito, titignan natin yung mga kwentong nagpapakita kung paano nasisira ang tiwala ng isang biyahero, minsan, ilang minuto pa lang pagkatapak niya sa bansa. Isipin mo to, kararating mo lang sa Maynila, pagod sa biyahe, sasakay ka ng taxi. Isang maikling biyahe lang na dapat sanay nasa 300 pesos. Simple lang, di ba? Pero dito nagsimula ang bangungot ng narrator. Ayan na, biglang naging 3,000 pesos. Tapos may kasama pang banta. Sa isang iglap, yung dapat sanay welcome to the Philippines, naging eksena ng pangingikil. Yung pakiramdam na natrap ka, na wala kang magawa. At kung akala mong malala na yun, may kasunod pa. Sa engkwentro naman sa pulis. Tingnan nyo to. Hindi mo alam kung anong violation mo, ang sabi lang sa'yo, you have problem. Imbes na ticket, hinihingan ka ng 1,000 pesos. At kapag nagtanong ka, ang sagot, or we impound your bike. So hindi ito usapan ng batas, di ba? Ito ay usapan ng pananakot. At sabi ng source, hindi lang ito tungkol sa mga awtoridad. Umaabot daw ito sa pang-araw-araw na pakikitungo. Tinawag niya itong transactional smile. Yung ngiting mukhang mabait, pero parang laging may hinihintay na kapalit. Palakaibigan sila habang gumagastos ka, pero pagkatapos, parang iba na. Sige, mula sa mga personal na karanasan, lumayo tayo ng kaunti at tingnan yung mas malaking larawan na ipinipinta ng source, yung mga palatandaan daw ng sistematikong pagkasira na ramdam sa buong bansa. At ito raw yung mga sintomas, yung mga sirang kalsada na parang hindi na naaayos, yung brownout na bigla na lang susulpot, yung mga construction project na hindi natatapos, at yung kahirapan na parang nakapalibot sa'yo. Ang pakiramdam daw, para kang bumalik sa dekada 70. Hindi umuusad. At itong linya na to mula sa isang lokal ay talagang mabigat. Nahuhuli nito yung pakiramdam ng pagtitiis, na ang bawat araw ay isang laban para lang makaahon, hindi para umasenso o tunay na mabuhay. So bakit nga ba umaalis ang mga expat na minahal na ang bansa? Ayon sa source, hindi ito dahil sa isang malaking sakuna. Ito raw ay death by 1,000 cuts, yung unti-unting pagkamatay ng pasensya mo dahil sa walang katapos-tapos na maliliit na aberya. At ito yung mga hiwa, yung biglang brownout sa gitna ng trabaho mo, yung flight na na-delay na naman, yung bill na biglang nag-iba yung presyo, o yung walang katapusang pila at paghihintay. Kung isa lang, okay lang. Dalawa, nakakainis. Pero pag araw-araw na, yun yung unti-unting sumisira sa pagmamahal mo sa lugar. Ngayon, tingnan natin ang Pilipinas kumpara sa mga kapitbahay nito. Paano ba tayo nagmumukha kapag itinabi sa mga bansa tulad ng Thailand o Vietnam? Dito raw lalong nagiging malinaw ang problema. At ang pagkukumpara ng source ay matindi. Sa isang banda may Thailand at Vietnam, mabilis, moderno, organisado, sa kabila naman daw ang Pilipinas. Magulo sa lohistika, tila naiwan sa panahon at laging overpromise, underdeliver. Doon sulit daw ang pera mo, dito ang nakukuha mo raw ay sakit ng ulo at sama ng loob. At dito tayo dadalin sa pinaka-emosyonal na bahagi ng lahat. Kasi hindi ito tungkol sa galit eh. Ito ay tungkol sa panghihinayang. Yung sakit na makita ang napakagandang potensyal na parang nasasayang lang.
Kasi ito yung pinakakabalintunaan sa lahat. Sa kabila ng lahat ng reklamo sa sistema, sinasabi ng source na ang mga Pilipino, sila yung isa sa mga pinakamabait, pinakamasayahin, at pinakamatatag na mga tao sa mundo. At ito na yung pinaka-conclusion niya. Ang problema ay hindi ang mga tao. Ang problema raw ay ang bulok na sistema kung saan sila napipilitang mabuhay, isang sistemang puno ng korupsyon at inefficiency na kailangan nilang tiisin araw-araw. Kaya naman, ang huling punto niya ay simple lang. Hindi na raw kailangan pa ng isa pang magandang slogan tulad ng "It's more fun in the Philippines". Ang kailangan ay tunay na pagbabago at pananagutan, accountability. At iiwanan tayo ng source sa isang napakabigat na tanong. Isang tanong na hindi para sagutin ng basta-basta, kundi para pag-isipan nating lahat matapos marinig ang mga pananaw na ito.